So yun, mabuti po ang Panginoon no, sa ating mga buhay. Tunay nga po no, na kailangan po talaga natin na pasalamatan, indakan, no, awitan ang Diyos sa buhay sapagkat ang sabi po no, ng Book of Awit, chapter 100, verse 4, ang sabi po dito, sige po, mag-ready na po tayo sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Lord ay banal, at siya po ay kailangan mapakinggan no, sa lahat ng panahon. Makipagbuhat po kayo sa akin sa Awit, chapter 100, verse 4, ang sabi po dito, pumasok sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Amen. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. So pagkatapos po pala natin na magdiwang, pagkatapos po pala natin na umintak, sumayaw, ay ngayon naman po ay atin daw pong pasalamatan ang Diyos. Kaya sa kayo na ito ay nanayaan ko po ang bawat isa na magpasalamat po sa Lord. Sino po na yung Sister Margie? Welcome po natin ang Amen. Praise the Lord. Ako na naman po yung unang magpasalamat sa Lord. Amen. Purihin ang Diyos dahil po na lagi pasalamatan ng Panginoon. Amen. Dahil tunay siyang mabuti, tapat. Amen. Nung nakaraang linggo, pinagpala po kami, may mga nagbigay. Amen. Ngayon din naman po, pinagpala din po kami, may nagbigay din po. At saka sa financial po. Amen. Yung pinagkatiwala mo sa Diyos, lahat ng pangailangan mo, amen, na hindi ka mag-isip na ng utang sa ibang tao, amen, pero ang Diyos po yung kumikilos sa lahat ng pangangailangan, amen. Sabi ko nga, nag-isip ako kasi, sabi ko, dagdagan ko yung bali ko sa amo ko para ma-extend kaming panggastos itong week na ito kasi bakasyon. Pero wala po talaga kami bakasyon pala, may trabaho pa rin. Salamat sa Panginoon dahil meron pong exchange na binigay ng Lord. Una, araw-araw po, meron pong blessing na dumadating. Amen. So, yun po. At sa pag-iingat, gabay ng Diyos, yung ako po, kahit meron po ako nararamdaman, pinagkakatiwala ko sa Diyos, hindi naman po ako na yung nag-absent sa trabaho, hindi po ako nawala sa trabaho. Yun lamang po yung pag-iingat, gabay, kalakasan, amen, pag-provide ng lahat ng pangailangan. At ang kabutihan ng Diyos, ipatuloy ko nararanasan. Yun lamang po, maraming salamat sa Diyos. Amen. Ganun nga po, sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan natin Panginoon sa Kristo. Tunay nga no, sa buhay po Mr. Margie, talagang lahat ng pagkakataon no, ay lagi po siyang nagpapasalamat sa Lord. Sino ba po? Sige po, iyayak po natin ang lahat ng kabutihan sa buhay po ni Nanay Elizabeth. Ay, Nanay Elizabeth. Nanay Lida. Mami na lang. Mami. Anak, Nanay Elizabeth. Nanay mo. Nagpapadalabatin po ako naman noon. Talagang pinili kong makarating dito. Madaling araw pala namin nagayak na alas 4. Nakasakay kami ng tricycle alas 3. Kasi bubuto kami bukas. Walang inaganan po kami. Napakabuti ko na Diyos anong binanagong Nanay Elizabeth. Talagang mabuti na Diyos sa ating buhay. Bagaman may pagtuto ko wala. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi namimiss ko kayo, kaya ako narito. Kasi bagamat nasa santo kami, alam kong pansamantala lang. Kasi may ibig ang Diyos sa buhay natin lahat. Kaya, kung tamang tayo padala, huwag tayo mag-murmur. Kasi, kagustuhan niya ng Diyos at di man natin gusto, kalooban talaga ng Diyos na makarating ng Diyos. Para yung mga anak ko, siguro ito na muhin doon para ito na talaga ang daan ng Diyos para makasama ko si Lord at yung mga po, lalo na si Jai kami. Sabi ng nanay, sabi mo may tuturuan kami ni Ate Loren, magdala daw kami. Yung tayo naman pinadala ni Pastora Loren, dapat ko. Sabi ng nanay, yung may Jesus na na picture, nag-over. Yan ang pagputin na ng Diyos talaga kasi sabi ko, may special number ka sa susunod ko, wala kami doon. Kaya sa Diyos po ka-friend, dahil ang himalang pagpapala ay sumanila. Kaya sa Diyos po ka-friend, makaw nga ba ba?
Ayun, mabuti ang Diyos no, sa ating mga boys. Sino po po ang susunod na yun sa birthday ni Mama Dun? Sige po. Amen. Talaga po talagang magmamadali tayo para magpasalamat. Yun po, salamat po sa Panginoon na sa kagalingan na pinagkakalob niya po sa atin, maging sa atin, na talagang napakabuti ng Panginoon na ang lahat ng ito, kung ano man po ang ating hinihiling, talagang pinagkakalob niya po. At ang katugunan ay talagang pinagkakalob niya. Salamat sa Panginoon. Nung nakaraan na araw, talagang nasa isip ko po na may bayarin po ako. Pero sabi ko, bahala ng Panginoon na tutugon sa aking mga dalangin. Alam niyo po, pagdating ko nung gabi, meron na akong pambayad. Talagang napakabuti ng Panginoon na kung anong ninanais ang puso natin, talagang tinutugon niya po. Kaya yun po, maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon na hindi po talaga yan tayo pinababayaan. Ano man ang ating hilingin at ang dalangin niya talagang nakatugon siya palagi sa atin. Maraming salamat sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen. Sino ba po? Sino ba po? Sinanilang. Sige po. Gamitin po natin yung oras para pasalamatan po. Pagpalang umaga po. Amen. Pagpapasalamat ko lang po yung dalangin at kahilingan ko sa Diyos na gumaling ang aking mga po dahil nagkaroon sila ng mga hindi magandang karamdaman. Salamat sa Diyos dahil hindi po nagdalawang isip ang Diyos na tugunan yung mga kahilingan ko. Kasi halos lahat po yung mga apo nagkaroon ng mga hindi magandang karamdaman, nagkaroon ng nika, nagkaroon ng ubo, sipon, lagnat. Pero, thank you Lord, kasi hindi niya kami pinagaya. Amen. Salamat po. Amen. Then yan po ang sabi ng Away chapter 106 verse 1 na purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. Ganito na tapat yan Lord sa ating mga buhay sa lahat ng panahon. Sino ba po? Yun. Mama Janilista. Pagpalang mga po sa ating lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos na tunay nga po napakabuti ng Diyos na nung nga po talaga dati, ako po'y palamura, matarantahin, tapos malituin. At nung ako po ay kilala ko na po ang Diyos na tunay nga po siya ay buhay at talagang tuturuan niya po tayo. Alam ko na po, sinabi na po ni Mama Mars dati, yung saksakan ng kuryente, ng mainit na tubig. At saka sinasabi rin po ng asawa ko na lagi ko yung ingatan kasi nga po nag-spark. Pero nag-init ako na ng tubig. Parang iniingatan ko na, pero parang wala doon yung ano mo. Nag-init ako ng tubig, bigla siyang pumutok. Ay, nandun ako sa harap, kasawa ko yung saksakan, pumutok. Di may mga tao doon, sabi ng tao sa akin na, di ba pumutok na gano'n. Ang nasabi ko, in Jesus' name. Kasi hindi ako nataranta, hindi ako natakot. Sabi nga ng tao doon, lumayo yung kaluluwa mo, no? Sabi ko, hindi namin sinabi yung tao. Napasalamat ako sa Diyos. Kasi walang mas sa mga marong din. Kasi hindi ako natakot, hindi ako nataranta. Wala lang, normal lang. Yung pinagsasabi ko, sabi ko, meron siyang parang, meron basta, kasi naman siya ng kuryente. Pero hindi ako, yung pinagpapasalamat ko nga po sa Panginoon Diyos, hindi na ako matarantahin kasi kung hindi ko pa nakikilala mo si Jesus, sigurado maraming lugar sa bumanga. Ayun lang po, pinapasalamat ko sa Panginoon at sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. Ngayon po talaga yung revelation kagabi na ang pananampalataya no, sa Panginoong Jesucristo ang siyang po nag-iingat sa ating mga buhay. Sino ba po? Sa mga lalaki po. Mga nais po. At ito ito. Alalayan mo. Sita, ito tanong po may kilala ko si Kwento po ito, Ate David ito, nung kami upuko po, hindi, nung kami si Papa ko, na anak ako, Papa, I love you, sana malamat sa Papa ko. At yung anak ako si Papa ko, hindi, at yun, Papa, mahal naman sa I love you. Yun, no? Nakawala natin ang... So, wala na po na magpapatotoo at magpapasalamat po sa kabutihan ng Panginoon na yun. Wala lang po magpapasalamat ulit
ay patuloy po nagpapasalamat sa Lord sa lahat po ng pag-iingat, sa lahat po ng pagpapala, sa lahat po ng kabutihan ng Lord. Bagamat maraming mga pagsubok, maraming mga nangyaring naganap na pangit, pero nandyan ang Panginoon na laging umagapay at nagpapa-realize na mga dapat po natin gawin sa buhay nito. Palamuhan na po natin ang Diyos na buhay.